Nakatutok pa rin po kayo mga kapatid sa Good Morning Kapatid. Kaliwat kanan na nga po ang mga gatherings at salo-salo ngayong magpapasko. Pero nariyan din po ang banta ng hawaan ng ubo, sipon at trangkaso. Nako, tama ka riyan, Mommy Dims. Mas madali rin tayong mahawa at makahawa ng iba't ibang virus ngayong malamig ang panahon. Para ipaliwanag yan, makakasama natin ang Adult Infectious Disease Specialist na si Dr. Jerome Manzano. Good morning, Doc Jero. So, Morning, Doc Jero, Doc cool Jero. naman pala your name, Doc. All the Doc way Jero. from Cabanatuan. Cabanatuan. Wow, salamat, Bumiyahe Doc. pa sila. Oh, alam mo, Doc, I just realized na most of our guests dito sa Health Check, usually may biyahe talaga. No? Totoo yan. Garcia, Cabanatuan, Batangas, iba-iba. Kaya salamat po for always helping us out, lalong-lalo ng mga kapatid nating nakatutok lagi sa segment na ito. Napaka-importante Health Check. Yes, kaya naman, Mommy Dims, umpisahan na natin ang pagtatanong kay Doc Jero. Doc, madalas kasing napagpapalit yung mga paggamit ng mga terminologies, kagaya ng common cold, ubo, at saka flu, lalong-lalo na kapag nararamdaman natin ito, di ba? Ngayong malamig ang panahon. Ngayon, ang tanong ko, Doc, ano nga ba yung pinagkaiba ng tatlo na to? Yung common cold, yung ubo, at saka flu, at paano mabilis malaman ng ating mga kapatid yung pagkakaiba nito? Okay. Good morning sa mga viewers natin. No? Ang common cold, isa itong sakit na usually mild lang itong symptoms nito. Pwedeng may runny nose, pwedeng bumabahing lang. Minsan may cough din, nasal congestion. Ang causes nito usually mga viruses, no? Almost half ng mga viruses nito rhinovirus yung cause niya. Pero may other viruses din, no? Meron tayong adenovirus, meron din tayong mga para-influenza virus, coronavirus, at pwedeng influenza virus din. So, kumbaga yung common colds ay milder form. Pag sinabi mong ubo, isa naman itong symptoms, no? Pwedeng dahil sa allergy, pwedeng sa pneumonia, or pwedeng sa common colds din, may ubo. Yung pag sinabi mong influenza, ito usually sa Tagalog tawag natin dito, trangkaso. Trangkaso. Oo. Ito naman, virus din ang cause nito, pero mas severe form siya. Ito yung influenza na tinatawag. Seasonal din siya, pero sabi ko nga, mas severe kasi usually ang manifestation niyan, fever, chills, so body malaise, yun, at saka generalized body weakness. So, para madaling tandaan, common colds, parang sipon lang, ubo, pwedeng dahil sa common colds, pwedeng sa pneumonia din, bacterial pneumonia. Pag sinabi mong influenza, ito yung mas systemic yung manifestation. Mas malalai ka. Pwede siyang mag-lead sa mas malala pang mga complications. Doc Jero, ang ganda ng pagkakasalansan mo ng mga bagay-bagay. Kasi alam mo naman, kahit ako, matagal na akong nanay, 22 years na halos, sa akin parang lahat yan, ay parang inuubo, ay parang sinisipon, ay parang tinatrangkaso. Pero iba-iba pala yun. At napaka-importante ang alam po natin mga kapatid, ang kaibahan ng isa sa bawat isa, dahil mas na-address natin ito ng tama. Bakit, Doc Jero daw, mas maraming nagkakaroon po ng ubo, sipon at respiratory illnesses tuwing magpapasko? Okay. So, tuwing Pasko kasi or yung cold season natin, meron tayong natural defenses sa katawan natin eh. Yung ilong natin, tsaka yung respiratory tract natin, may natural defenses yan. So, kapag ka malamig, tapos dry, yung natural defenses natin na yun, nagwi-weaken, no? Humihina. So, mas madali tayong nakakapitan ng mga viral infections. Tapos, syempre, tuwing Pasko or yung mga holiday season, alam naman natin, no? Kumpul-kumpul yung mga tao. Mas mataas yung tsansa na meron tayong close contact sa mga taong merong viral infection. Lalo na yung mga bata, kasi yung mga bata, sila usually yung wala pang magandang immune system, wala pa silang exposure, wala pang bakuna. So, minsan carrier sila nung tinatawag natin mga respiratory viruses. Pwede din ba dyan, Doc, yung mga stress? Yes, pwede kasi yung stress natin, tsaka yung kulang ng tulog. Sabi nga sa studies mga taong less than 7 hours na tutulog sa isang araw, sila yung mataas yung propensity to develop mga viral infection kasi nagwi-weaken yung immune system nila. Yung mga din na-expose sa smoking, yan,
So, yun yung mga risk factors for Oo. Dok, tatawanan kami nila Kuya Edison dito, yung cameraman natin, kasi sabi, less than 7 hours, kota na pala tayo. Kuya Eds, hindi pa tayo umabot doon, kaya alam mo, maraming guilty dito. At isipin mo na lang, Dok, pati mismo sa mga kapatid nating nanonood ngayon, siguro sabi nila, naku, kailangan pala 7 hours and above para maiwasan. Kasi alam mo, ayaw na ayaw mo rin nagkakasakit sa ganitong panahon dahil gusto rin nating ibsan ang pressure sa ating medical practitioners like the doctors, ERs. Ito yung pinakahitik talaga, diba, Dok? So ayaw mo nang dadagdag ka Nako, pa. totoo yan. And of course, Mommy Dims, kasi sobrang dami ng gatherings na pinupuntahan natin ngayon, di ba? May mga reunions, Christmas parties, ayan. So mas vulnerable talaga tayo na mahawa, and at the same time, makahawa din ng iba't ibang viruses na nagdudulot ng sakit. Kaya naman mga kapatid, kung meron po kayong sintomas kagaya ng ubo, sipon o kaya lagnat, pinaka-safe pa rin po na wag muna tayong makihalubilo sa iba't ibang tao para hindi tayo makahawa. Pero kung hindi talaga maiiwasan na kailangang lumabas, magsuot tayo ng mask, maghugas ng kamay, at iwasan ng close contact. Eto naman, Doc, ano naman yung mga unang sintomas na dapat bantayan ng ating mga kapatid para malaman nila na, ay, kailangan ko na palang magpatingin sa doktor? Usually, itong mga respiratory illnesses na to, self-limiting, no? Kasi hintayin mo yung katawan mo na malabanan niya yung virus. So, usually hindi kailangan ng antivirals, tsaka antibiotics unless magkaroon ka ng mga complications. Pero ito yung mga dapat mong tignan, no? Tandaan, mga red flags kapag kailangan mo na magpakonsulta sa doktor. Unang-una, pag sobrang taas ng lagnat mo na hindi bumababa, tapos sobra yung ubo mo, yung hinihitit ka na ng ubo, hindi tumitigil yung ubo. Tapos di ka na makakain, hirap na hirap ka ng huminga. So yun yung mga dapat mong bantayan, no? Kasi syempre, ang diagnosis naman natin nung common colds or influenza, malaking part dyan is clinical. So hindi naman lahat ng parte sa mundo ay sa Pilipinas mayroong mga respiratory panels para ma-detect kung ano ba to, influenza, RSV, or adenoviruses. So, mahalaga, malaman natin kung ano yung mga red flags na yun. Dok, paano to nakakatulong, Dok, ang flu vaccine ngayong holiday season? Sino yung may pinakakailangan na makakuha ng flu vaccine? Yung flu vaccine natin, kasi yung flu, di ba sabi ko kanina, influenza ang cause nito. Medyo magaling tong influenza kasi kaya niyang mag-mutate. So, yearly dapat binibigay yung vaccine. So, hindi porket meron ka na today, ay forever na yon, for life pwede. Kailangan renewable. Yes, kaya yearly siya binibigay. So, sabi ko nga kanina, usually sa cold season to, no? So, bago mag-December, dapat meron ka ng immunity. So, binibigay yon usually September, October, kasi it will take time for the body to develop immunity. So, at least 4 weeks. So, usually September, October yan binibigay para pagka November, December, malamig na, meron ka ng protection. Ready ka na, ika. So, doon sa tanong mo kung sino yung mga mas nangangailangan, anyone naman pwedeng mag-receive ng vaccine as long as 6 months or older. Pero yung priority groups natin for vaccination would be yung mga elderly kasi sila yung mas prone sa mag-develop ng, yung may tinatawag kasi tayong post-influenza pneumonia. Sila yung mga bacterial pneumonia na makukuha after nung viral infection. Yung mga pregnant patient natin, anytime during pregnancy, any trimester. Tapos, children, no? Tapos yung mga healthcare workers natin, kasi sila yung mas exposed sa... Huwag natin kalimutan yung mga healthcare workers kasi kawawa din. Ito naman, Doc, may mabibigay ka bang tips para sa ating mga kapatid para makaiwas sila sa sakit ngayong holiday season? Para makaiwas sa sakit, syempre kailangan vaccinated ka, no? Kailangan, kung ikaw ay eligible na doon sa vaccination, mag-receive ka, no? Meron kang RSV vaccine, meron ka din ganyan, meron din tayong flu vaccine, pneumococcal vaccine. Tapos, kung meron ka ng simptomas, alam mo na sinisipon ka, inuubo ka, at pupunta ka sa gathering, sana kung kaya, hindi, no? Pero kung hindi maiwasan talaga, poor ventilation, napakalaking risk yan na magkaroon ng transmission. So, face mask, hand hygiene palagi, medyo lumayo ka ng konti, no? Huwag kang makipag-share ng utensils. Tapos,
yun, vaccination. That's Very right. important. Ayan pala. Tsaka, yun nga, parang sa mga kapatid po natin, kapag kayo nakakaramdam na ng mga sintomas na ito, huwag na po tayong masyadong makipaghalo-tilo. At kung kinakailangan yung pumunta sa inyong mga family gatherings, mag-mask at huwag na lang magpasabi. Okay naman yun di ba, Doc, na parang respeto din, syempre, sa mga taong nandoon na, alam mo naman, ito yung pinaka-prone. Parang buong pamilya may sakit kasi nga may isang hindi nagsabi na meron na palang nararamdaman. So mag-iingat po tayo, Doc Jero. Maraming salamat for coming all the way from Cabanatuan Yes, to thank you, here. Doc Jero, you're always welcome here. Any social media accounts we can follow you on? Just follow me on my Facebook, Jero Manzano, and dun sa TikTok ko, at Dr. Jero888. Tapos yun, ang clinic ko sa Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center sa Cabanatuan. Tsaka sa Nueva Ecija, I'm practicing as an infectious disease specialist. Amazing. Doc Jero, maraming salamat. Thank you. I want to take this opportunity dito sa Health Check to congratulate our very own Doc Richard Gadiaza, graduating from cosmetic surgery yesterday. Mainit-init pang balita. Mainit-init ba? Thank you, Mommy Doc, Dims. I will let you thank whoever you want to thank at the moment. Nako, unang-una gusto kong pasalamat kay God. Yes. Thank you. And of course, thank you to my GMK family. Basta, mga magulang ko, mga kaibigan ko, mga mentors ko na tumulong sa akin. So, thank you, thank you. Doc, congratulations, and we cannot wait to watch you do all the great things you're gonna do as a cosmetic surgeon. Thank you, Mommy. Thank you so much. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.